Ang araw ay nagsimulang sumikat sa ibabaw ng maputik na kampo sa Mindanao. Ang hangin ay mabigat, parang may bahid ng lumang pulbura at pawis. Dumating si Colonel Masaru Hidataka sakay ng isang military jeep. Ang kanyang uniforme ay walang bahid at ang kanyang kilos ay parang makinang kumikilos ayon sa programang isinulat sa loob ng kanyang ulo. Bago tayo magsimula, i-like mo na at mag-subscribe. Dahil may mga bagay dito na kailangan mong malaman bago pa ang iba. Tahimik ang kanyang pagbaba. Walang seremonyas. Isang mabilis na saludo mula sa isang Filipino na sundalo ang kanyang tinanggap. "Welcome to Camp Santiago, Colonel," sabi ng isang lalaki na may tinig na matatag ngunit magalang. "Ako po si General Cortez." Hindi nagpakita ng emosyon si Hidataka. Sanay siya sa mahigpit na kontrol. 25 taon sa serbisyo, lumibot sa mga akademya ng NATO, lumusong sa mga giyera sa Afghanistan, at nagturo sa mga elite na unit ng mga sundalo. Ang kanyang misyon dito ay malinaw, obserbahan, magturo kung kinakailangan, at tiyakin na ang Filipino forces ay sumusunod sa pamantayang internasyonal. Pero pagpasok pa lang niya sa kampo, may naramdaman na siyang kakaiba. Walang ingay. Walang yabang. May mga lalaking may sunog sa balat, mga babaeng may sugat sa braso, lahat nakangiti habang naghahanda ng mga lubid, mga rifle, at mga lumang combat boots na mukhang ginamit na sa dalawang digmaan. Wala siyang nakita na high-tech na kagamitan. Wala siyang narinig na reklamo. Ibang klaseng unit, bulong niya sa sarili. Pero titingnan natin. Kinabukasan, nagsimula na ang kanyang obserbasyon. Isang endurance drill ang nakatakda, 40 kilometro sa gitna ng ulan at putik. Tila imposibleng makumpleto, lalo na't ang kagamitan ng mga sundalo ay halatang luma at may tagas pa ang mga kantin nila. Isa-isang lumusong ang mga unit sa trail, putik hanggang tuhod, ulan na parang balde ang buhos. Tahimik si Hidataka habang nagmamasid mula sa isang mataas na burol. Katabi niya si General Cortez, nakasilong lamang sa isang poncho. "Nakakaawa," sabi niya sa hapon. Walang sapat na gear, walang pahinga. Tila binubugbog ng wala sa lugar. Ngunit hindi tumigil ang mga sundalo. Sa bawat madulas na akyat, sa bawat sugatang paa, naririnig niya ang mga hiyaw na, "Kaya natin to," at "walang iwanan." Hindi siya makapaniwala. Sa ikalawang oras, basa na ang lahat, ang ilan may hiwa sa braso o pasa sa mukha, ngunit walang umaatras. Isang sundalo ang nadulas at muntik nang hindi makatayo. Sa halip na humingi ng tulong, umiti ito at tumango sa kasama. Tuloy lang. Walang atrasan. Sa ikalimang oras, sa pagtatapos ng drill, lahat ng miyembro ng unit ay dumating sa dulo. Walang dropout. Walang reklamo. Lahat huminga ng malalim. Tumahimik ang burol. Napatingin si Hidataka sa paligid, parang hindi makapaniwala. Isang segundo, 2, 3, nakita ni General Cortez ang kanyang pagkagulat. "Bakit ka nagulat, Colonel?" tanong ni Cortez, medyo pino ang ngiti. Nagbuntong hininga si Hidataka. "They do it like it's nothing," sagot niya sa mababang tinig. "No complaints, no breaks, just heart." Kinagabihan, habang umuulan pa rin, naupo si Hidataka sa loob ng kanyang kubol. Binuksan niya ang maliit na notebook. Nagsulat ng isang linya. "Hindi ko ito nakita sa mga NATO drills." Kinabukasan, imbes na manatili sa loob ng command post, hiningi niyang makasama ang unit sa susunod na field exercise. Nagtaka ang ilang opisyales. Hindi ito ang normal na kilos ng isang bisitang hapon. "Gusto ko silang makita ng mas malapitan," paliwanag niya. Sumang-ayon si Cortez, tahimik lamang. Sa ikalawang gabi, sa gitna ng ulan, may nangyari. Habang ginagawa ang night navigation drill, may sundalong nadulas at gumulong pababa ng madilim na bangin. Nagulat ang lahat. Si Hidataka ay sigurado, ititigil ang operasyon. Ngunit hindi iyon ang nangyari. 2 sundalo ang agad bumaba, gamit ang isang lubid na tila kinabit lang sa kanilang sinturon. Hindi sila nagdalawang isip. Sa loob ng 5 minuto, naiangat nila ang kasamang may dislokadong balikat. Imbis na isugod, itinuloy ang ruta. Ang sugatan, pilit na nakangiti. Tinapos ng 3 sundalo ang buong navigation course. Nang matapos, pinatawag ni Hidataka ang sugatan. "Bakit ka hindi huminto?" tanong niya. Ngumiti ang sundalo, pawisan, may dugo pa sa leg. "Sir, Anya, quitting isn't in our blood." Para kay Hidataka, iyon ang unang tama sa kanyang pundasyon.
Ang teorya niya tungkol sa disiplina at determinasyon ay nabasag ng isang simpleng pangungusap. Sa kanyang tent, binuksan niyang muli ang notebook. Sinulat niya, mayroong bagay na hindi kayang ituro ng kahit anong paaralang militar. At iyon, nakita ko ngayong gabi. Mainit ang araw nang sumapit ang sumunod na operasyon. Mula sa paanan ng bundok ay masisilayan ang isang makitid na landas na tila binungkal ng giyera. Dito gaganapin ang reconnaissance mission ng isang advance unit, at ngayon ay kasama na si Colonel Masaru Hidataka sa mismong field, hindi na bilang tagamasid lamang kundi bilang saksi sa di niya inaasahang katotohanan. May mga sandaling wala kang kailangang sabihin. Ang kilos ng mga sundalo, ang tahimik na paggalaw ng kanilang mga mata, at ang mga pawis na bumabagsak sa lupa ay sapat ng wika. Habang umaakyat sila sa basang trail, nakita ni Hidataka kung paanong ang bawat miyembro ng unit ay tila may sariling ritmo, ngunit sabay-sabay silang umuusad na parang isang katawan. 5-minute stop, sigaw ng leader ng unit. Huminto ang grupo sa tabi ng ilog, nanginginig sa pagod ngunit walang isa mang umupo. Dito, nagsimula ang hindi inaasahang pangyayari. Isang batang sundalo ang nadulas mula sa bangin habang patungo sa observation point. Isang tunog ng butong na bali ang sumunod, kasabay ng sigaw ng sakit. Napaatras si Hidataka, biglang bumilis ang tibok ng puso. Alam niyang dapat itigil ang operasyon. Ngunit hindi iyon ang nangyari. 2 sundalo agad ang lumapit sa nasugatan. Hindi sila nagtanong, hindi sila nag-atubili. Tinanggal nila ang kanilang sinturon, pinagsama ito sa isang lubid mula sa kanilang bag, at ginawang makeshift stretcher. Binuhat nila ang kasama, patuloy na tinatahak ang ruta sa ilalim ng araw. Hindi ba sila titigil? Tanong ni Hidataka kay General Cortez, na ngayon ay nag-obserba rin mula sa isang mataas na bato. Hindi, sagot ni Cortez. Hindi yan bahagi ng kultura nila. Hanggat may hininga, tuloy ang lakad. Tahimik si Hidataka. Ang mga datos, teorya, at prinsipyo sa loob ng kanyang ulo ay unti-unting natutunaw sa harap ng matinding katapatan ng mga sundalo. At sa bawat hakbang nila sa putik, parang may pumipisa sa kanyang dibdib. May halong paghanga at pagkalito. Kinagabihan, sa ilalim ng bituin, pinatawag ni Cortez si Corporal Jason upang samahan si Hidataka sa simpleng inuman ng kape. Si Jason ay isang payat na lalaki, may malalim na mata at pilat sa noo. Tahimik, ngunit may presensya. Habang nagkakape, tinanong siya ni Hidataka, bakit hindi kayo huminto? Kahit sugatan, pinilit niyong tapusin ang misyon. Nagkibit balikat si Jason. Ganon po talaga kami, sir. Pag isa ay bumagsak, lahat aangat. Wala pong iwanan. Pero hindi ba delikado? Hindi ba mas mainam ang hintayin ang rescue team? Wala kaming oras maghintay, sir. At ayokong iwan ang kapatid ko sa dilim. Napakunot noo si Hidataka. Kapatid mo? Tumango si Jason. Hindi man kami magkadugo, pero kasama ko siya sa bawat hakbang, sa bawat taghoy, sa bawat kalaban. Anong tawag mo ron kundi kapatid? Nagtagal ang katahimikan. Sa loob ng ilang segundo, tanging tunog ng kuliglig at hampas ng hangin sa dahon ang maririnig. Sa mga sumunod na araw, sinamahan ni Hidataka ang unit sa kanilang field exercises. Dito niya mas lalo pang nakilala si Jason. Hindi siya ang pinakamalakas, pero siya ang unang bumubuhat ng pinakamabigat. Hindi siya ang pinakamabilis, pero siya ang huling umaalis sa training ground. Kapag may pagkain, laging siya ang huling kumakain. Kapag may tumatawid sa delikadong lugar, siya ang una. Isang araw, sa isang drill kung saan pinagsanib ang Filipino, Japanese, at American troops, nakita ni Hidataka ang isang eksenang tila kuha mula sa pelikula. May batang Japanese recruit na hindi makatawid sa isang malalim na kanal na baha. Hirap na hirap itong buhatin ang sarili habang nalulunod sa putik. Bago pa man makalapit ang sinuman, pumasok na si Jason sa baha. Tinawid niya ang kanal, binuhat ang recruit sa kanyang likod, at tinawid ito ng buong lakas. Pagkalabas niya, basang-basa at may sugat sa hita, umiti lang siya at itinuloy ang kanyang gawain. Pagkatapos ng drill, nilapitan siya ni Hidataka. Bakit mo ginawa yon? Hindi mo naman siya tao. Hindi mo siya unit. Saglit na napaisip si Jason. Tumingin siya kay Hidataka, diretso sa mata. Pero kasama ko siya ngayon, sir. Lumalaban kami ng sabay. Ibig sabihin, kapatid ko siya. Parang may kumalabog sa dibdib ng koronel. Iba ito sa kanyang nakasanayan.
Sa kanilang kultura, ang loyalty ay sumusunod sa ranggo, sa batas, sa papel. Pero dito, ito'y kusang ibinibigay. Isang kapatiran na hindi itinuturo, isinasabuhay. Kinagabihan, sa liwanag ng lamparang bigas, binuksan muli ni Hidataka ang kanyang notebook. Ngunit sa halip na datos o obserbasyon, sinulat niya ang mga linyang ito. Sa digmaan, kadalasang itinuturo ang hierarchy, ang chain of command. Pero may mga lugar kung saan ang unang aral ay pagmamalasakit. Dito, ang bawat sundalo ay hindi lang kasangkot sa misyon, siya ay kasangkot sa isa't isa. Bago siya matulog, tinignan niyang muli si Jason mula sa bintana ng kanyang kubol. Nakaupo ito sa tabi ng campfire, pinapanday ang lumang itak. Tahimik, ngunit may tindig. May apoy sa puso. At sa likod niya, isang grupo ng mga kabataang sundalo ang nakikinig sa kanyang mga kwento, parang mga kapatid sa iisang tahanan na tinatawag na serbisyo. Umakyat si Colonel Masaru Hidataka sa malamig na kabundukan ng Baguio. Ang hangin ay manipis at ang hamog ay bumabalot sa mga puno na tila mga sundalong tahimik na nakatayo sa dilim. Dito, sa Philippine Military Academy, inaasahan niyang makikita ang disiplina sa pinakamatinding anyo nito, eksaktong galaw, perpektong pormasyon, walang emosyon. At totoo nga, sa unang tingin, ganun nga ang kanyang nasilayan. Sa hating gabi pa lang ay gising na ang mga kadete. Tahimik silang lumalabas ng kanilang barracks, suot ang basang uniforme, sapatos na may putik pa mula sa nakaraang araw. Pagsikat ng araw, nagsimula na ang drills, push-ups sa basang semento, obstacle course sa ilalim ng ulan, pagtakbo sa gilid ng bundok. Tila normal lang ito para sa kanila. Ngunit may isang bagay ang hindi maintindihan ni Hidataka. Habang pinapahirapan ang katawan, habang halos mawalan ng hininga, ang mga kadete ay tumatawa. Ang ilan ay nagkakansawan, ang iba'y kumakanta ng lumang awit habang nagsasagawa ng push-up. Sa pagitan ng 10 kilometro ng trail run, may kumakanta ng kundiman, may nagbibiro tungkol sa putik na parang tsokolate. Sa isang iglap, napalingon si Hidataka kay Major Santalan, isang matandang instruktor na may pilat sa liig at kilalang veterano mula sa Marawi. Tahimik lamang itong nanonood, nakasandal sa poste, parang hindi na bago sa kanya ang eksenang ito. Lumapit si Hidataka. Bakit sila tumatawa? Ngumiti si Santalan, ang kanyang tinig ay mababa pero buo. Kasi alam nila ang sakit, anya. At pag lumaki kang kasama ang hirap, matututunan mong tawanan ito. Hindi ito kahinaan. Kalasag ito. Hindi mo matatalo ang taong marunong tumawa habang nasasaktan. Napahinto si Hidataka. Sa amin, dagdag ni Santalan, ang tawa ay hindi kawalang disiplina. Ito ang dahilan kung bakit kami nananatiling buo. Hindi yan tinuturo sa training manual, Colonel. Naglakad si Hidataka sa gilid ng parade grounds. Sa bawat hakbang, para siyang tinatamaan ng salamin. Noong una, tingin niya sa mga ngiti ay kalokohan. Ngayon, isa pala itong taktika, hindi laban sa kaaway, kundi laban sa sarili. Pagkatapos ng drills, inimbitahan siya ni Cortez sa infirmary para bisitahin ang ilang sugatang kadete. Dito niya unang nakilala si Sargento Rosalinda. Isang babaeng nasa huling 30, maliit ang katawan ngunit may tikas ng isang opisyal. Nakasemento ang kanyang tadyang, ngunit abala sa pag-aayos ng first aid kits. May 3 litrato ng mga bata sa gilid ng kanyang kama. Rosalinda, sabi ni Cortez, ito si Colonel Hidataka. Galing siya sa Japan. Gusto niyang marinig ang kwento mo. Sir, ani Rosalinda sabay saludo. Hindi naman po espesyal ang kwento ko. Ginawa ko lang po ang trabaho ko. Narinig kong pinangunahan mo ang isang rescue team sa kasagsagan ng bagyo, sagot ni Hidataka. At nasugatan ka habang nililigtas ang 17 tao. May pilay ka, pero hindi ka umalis sa field. Totoo ba ito? Nagkibit balikat si Rosalinda. Sir, may 3 bata akong iniwan sa bahay. Pag may nanay na sumigaw ng tulong, hindi ko po kayang baliwalain. Paano ko po ipapaliwanag sa anak ko kung ako mismo ay tumalikod? Tahimik si Hidataka. Tiningnan niya ang litratong nakatape sa mesa, isang batang babae na may hawak na papel na may nakasulat na, para kay Mommy Rosalinda, ikaw ang superhero ko. Hindi ka ba natakot? Tanong ni Hidataka. Sir, ani Rosalinda, tumingin sa kanya ng diretsyo, araw-araw po may takot. Pero pag mas malaki ang pagmamalasakit mo sa ibang tao kaysa sa sarili mo, mas nauuna kang kumilos kaysa matakot. Ang mga salita ay parang kutsilyong dumaan sa tela ng kanyang mga paniniwala.
Sa buong gabi, hindi na siya nakatulog. Nakaupo siya sa kanyang kwarto, binabasa ang kanyang mga lumang tala. Mga formula sa morale building, mga konsepto ng combat psychology. Lahat ito ay parang maliliit na piraso ng puzzle na biglang hindi na akma sa larawang kanyang nakikita ngayon. Pumasok siya sa chapel kinabukasan. Hindi siya Katoliko at hindi niya maintindihan ang misa, ngunit naupo siya sa likod habang ang mga kadete ay sabay-sabay na nagdasal. Ang kanilang mga ulo ay nakayuko, ang kanilang mga kamay ay magkakadikit. Walang isa man ang humiling ng kaligtasan. Ang dasal nila ay lakas, tapang, at kakayahang tumulong. Pagkatapos ng misa, nilapitan siya ni Santalan. "Bakit ka napunta rito?" tanong nito. "Gusto ko lang maramdaman," sagot niya. "May bagay dito na hindi ko maipaliwanag." "Hindi mo kailangan ipaliwanag," ani Santalan. "Kailangan mo lang tanggapin. Dito, Kolonel, hindi lang tayo nagtuturo ng disiplina. Tinuturo natin kung paano manindigan kahit masakit." Nang gabing iyon, binuksan niyang muli ang kanyang notebook. "Sa Japan, pinipino namin ang anyo. Dito, pinapanday nila ang apoy. At sa unang pagkakataon, hindi ako sigurado kung sino ang mas mahusay." Hindi niya namalayang napapangiti siya habang sumusulat. Isang ngiti na may halong hiya, pagkamangha, at sa wakas, pag-unawa. Umalis si Kolonel Hidataka sa malamig na Bagyo at nagtungo sa mainit, alikabok na mga lupain ng Mindanao. Dito, sa mga lugar kung saan ang digmaan ay hindi lamang simulasyon, kundi bahagi ng araw-araw na buhay, sinimulan niyang unawain ang puso ng serbisyo. Hindi na ito training ground, ito ay buhay na palaging nasa bingit ng panganib. Kasama niya ang isang mobile unit ng Philippine Army na nakadeploy sa isang conflict zone. Pagdating pa lang nila sa kampo, sinalubong na sila ng tunog ng putok mula sa kalayuan. Walang nagpanik. Sanay na ang mga sundalo. At sa gitna ng tensyon, isang tanong ang tumatakbo sa isip ni Hidataka: paano nila natitiis ang ganitong uri ng buhay araw-araw? Sa ikalawang araw, ipinakilala siya kay Private Antonio, isang payat, tahimik na sundalo, may itim na bandana at laging may bitbit na lumang notebook. Wala siyang aura ng mandirigma, ngunit may bagay sa kanyang mga mata, tila laging may pinagmumulan ng tapang na hindi makikita sa baril. "Si Antonio po ang magbabantay sa inyo ngayon," sabi ng commanding officer. "Pambihira yan. Iba ang ritmo niya." Sinamahan siya ni Antonio sa isang barangay sa gilid ng bundok. Hindi niya inasahan ang kanyang nakita. Sa ilalim ng punong mangga, may mga bata, maruruming paa, mapuputik ang damit, nakaupo sa lupa habang si Antonio ay nagtuturo ng alpabeto gamit ang pisa at sirang kahoy na parang pisara. Napahinto si Hidataka. "Ano ito?" tanong niya. Ngumiti si Antonio. "Klasiko, sir. Kapag walang operasyon, nagtuturo po ako dito." "Bakit?" "Dahil walang ibang gagawa, sir. At gusto kong may matutunan sila kahit kaunti bago sila masanay sa putukan." Tahimik si Hidataka habang pinapanood ang klase. Ang ilang bata ay walang sapatos, ang iba may sugat sa tuhod, pero lahat nakikinig. May isa pang batang babae na gumuhit ng sundalong may hawak na aklat. Nakita ito ni Antonio. "Ako daw yan," sabi niya sabay tawa. "Hindi ka ba natatakot na maapektuhan ang misyon mo sa ginagawa mong ito?" tanong ni Hidataka habang naglalakad sila pauwi. "Ang misyon ko ay hindi lang baril, sir," sagot ni Antonio. "Kapag natutong mangarap ang bata, mas malakas pa yon sa kahit anong bala." Sa gabing iyon, may simpleng seremonya ang mga sundalo, hindi para sa promosyon, hindi para sa gantimpala, kundi para sa isang kasamahang nasawi sa embuscada. Ang buong unit ay nagtipon sa gilid ng ilog, tahimik, may hawak na kandila. Sa gitna ng kadiliman, may isang dasal. Hindi na intindihan ni Hidataka ang bawat salita, ngunit ramdam niya ang bigat ng bawat hinga, ang lalim ng bawat panalangin. Walang humiling ng ligtas na buhay. Lahat ay humiling ng lakas upang tuparin ang tungkulin. Lumapit si Antonio sa kanya. "Sir, hindi kami laging nananalangin para sa buhay. Minsan, para lang sa tapang. Para sa tibay ng loob." Mula noon, nagsimula na ring dumalo si Hidataka sa mga ganitong pagtitipon. Sa umpisa, nanonood lamang siya. Sa mga sumunod na araw, tumayo na rin siya. Hindi niya maintindihan ang wika, ngunit ramdam niya ang pagkakaisa. Ang pananampalatayang iyon ay hindi nakasulat sa manual. Ito ay buhay, humihinga, umaabot hanggang bituka. Minsan, sa isang maulang gabi, habang naghahanda ang unit para sa isang patrol, lumapit si Antonio sa kanya.
Sir, Anya, nagsusulat ka palagi sa notebook mo. Ano po ang sinusulat mo? Tumingin si Hidataka sa kanyang dalang kwaderno, bahagyang nabasa ng hamog. Hindi na ulat, sagot niya. Hindi na datos. Pakiramdam na. Mga tanong. Mga sagot na hindi ko pa mahanap. Mga bagay na hindi matuturo sa akademya. Ngumiti si Antonio. Yan ang tunay na pag-aaral, sir. Sa isang checkpoint sa gilid ng bundok, habang nakaupo sila sa ilalim ng isang trapal, nagbukas si Hidataka. Alam mo ba, Antonio, sabi niya, noong una akong dumating dito, akala ko marami akong maituturo. Ngayon, pakiramdam ko, wala akong alam. Huwag po kayong mag-alala, sir, ani Antonio. Lahat tayo estudyante habang buhay. Ang mahalaga, bukas ang mata. Tumango si Hidataka. Sa kanyang loob may gumagalaw. Isang anyo ng kababaang loob na hindi niya inakalang kayang umusbong sa kanya. Sa araw ng kanilang pag-alis sa lugar, isang batang babae ang tumakbo papunta kay Antonio, may dalang papel na kulay asul. Sir Antonio, ito po, sabi ng bata. Binuksan ito ni Antonio. Isang simpleng guhit, isang sundalo at isang bata, magkahawak kamay. May nakasulat sa taas, salamat po sa pagturo sa amin. Pinakita ni Antonio ang papel kay Hidataka. Walang salita ang lumabas sa bibig ng koronel, pero ang mga mata niya ay bahagyang namasa. Sa sasakyan pauwi ng kampo, binuksan niyang muli ang kanyang notebook. Sa pahina ng dati puno ng mga teknikal na tala, isinulat niya ang ganito. Ang disiplina na nakagisnan ko ay batay sa pagsunod. Pero ang disiplina na nakita ko rito ay batay sa dangal. Hindi ito utos. Isa itong paninindigan. Tahimik siya sa buong biyahe. Hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa dami ng bumabagabag sa kanyang puso. At sa malayong tanawin ng kampo, habang ang araw ay unti-unting lumulubog, alam niyang ang pagbabago sa kanya ay hindi na pansamantala. May binuksan ang mga sundalong ito, isang katotohanang mas malalim kaysa sa alinmang teorya. Lumipas ang ilang buwan na tila taon para kay Colonel Masaru Hidataka. Sa bawat kampo, bawat operasyon, bawat kwento ng sundalong kanyang nakilala, may isang bahagi ng kanyang sarili na unti-unting nalulusaw, ang dating tiwala sa mga prinsipyo ng disiplina batay sa formula. Sa halip, ang kanyang mundo ngayon ay umiikot sa isang bagay na mas malalim, mas mahirap ipaliwanag, at mas totoo, ang espiritu ng sundalong Pilipino. At ngayon, narito siya sa Nueva Ecija, sa isang malawak na kapatagan na tinatamaan ng tirik na araw. Isang malakihang joint military exercise ang isinasagawa. Naroon ang mga tropa mula Japan, Estados Unidos, Australia, at syempre, ang mga unit ng Pilipinas, payat, itim ang balat, kalmado. Luma ang kagamitan, pero may tapang sa bawat hakbang. Nakatayo siya sa observation tower, hawak ang binoculars, ngunit hindi niya kailangan ito. Kahit sa malayo, ramdam niya ang pagkakaiba. Sa bawat galaw ng Filipino unit, may tiyak na layunin. Hindi perpekto ang pormasyon, hindi sabay-sabay ang hakbang, pero bawat isa ay kumikilos na parang buhay nila ang nakataya. Sa simulated combat scenario, isang unit ang piniling umatras upang mailigtas ang isang kasamang sugatan, kahit na maaaring bumagsak ang buong operasyon. Ang iba pang observer ay umiling. Strategic failure, sabi ng isang opisyal mula Australia. Ngunit hindi nagsalita si Hidataka. Pinanood lamang niya, tahimik, habang ang buong grupo ay nagtulungan, nagtali ng makeshift stretcher, at sabay-sabay lumabas sa perimeter, buhat ang kanilang kasama. Hindi nila hinayaan kahit isa, bulong niya sa sarili. Pagkatapos ng drill, sa ginanap na informal debriefing habang unti-unting lumulubog ang araw, lumapit siya kay General Cortez, na ngayon ay nakaupo sa isang batong nakausli sa gilid ng training ground. Tahimik ang hapon, tanging tunog ng mga putok sa malayo at mga sigaw ng mga instruktor ang naririnig. General, sabi ni Hidataka, gusto ko sanang itanong bakit ganito sila mag-training. Bakit parang laging buo ang loob, kahit halos wala silang armas, kahit lagi silang pagod? Tumingin si Cortez sa kanya, diretsyo, hindi nagsalita agad. Pagkaraan ng ilang segundo, saka lamang siya tumugon. Dahil alam nila kung para saan sila lumalaban, Kolonel. At hindi yan basta para sa bandera o utos. Lumalaban sila para sa isang bahay na hindi pa buo. Isang bayan na patuloy na naghihilom. At alam nila, kung hindi sila tatayo, sino pa? Tumahimik si Hidataka. Ang mga salitang iyon ay parang dagundong sa kanyang dibdib. Isang bahay na kailangan pa ng paghilom. Isang bansa, sugatan.
Isang mamamayan, naglilingkod sa kabila ng lamat. At isang sundalo, hindi para sa ranggo, kundi para sa muling pagtayo ng isang lupang mahal nila kahit ilang ulit pa itong bumagsak. Kinabukasan, bumalik siya sa Tokyo. Formal ang lahat, pagbati ng mga opisyal, debriefing, report submissions. Ngunit para kay Hidataka, para siyang ibinalik sa isang mundong walang kulay. Ang mga ulat ay puno ng graphs, statistics, at tactical outcomes, ngunit walang nabanggit tungkol sa pagyakap ng mga sundalo sa kanilang nasawing kasamahan. Walang tala ng dasal sa ulan. Wala ni isang salita tungkol sa dahilan kung bakit sila tumatawa kahit duguan. Isang linggo matapos ang kanyang pagbabalik, inimbitahan siya bilang tagapagsalita sa isang Regional Military Security Forum sa Tokyo. Naroon ang mga pinuno ng iba't ibang hukbo sa Southeast Asia, matitikas, formal, walang bahid ng emosyon. Inasahan ng lahat na si Colonel Hidataka, kilala sa kanyang precision at technical analysis, ay magbibigay ng mabusising breakdown ng comparative force readiness ng rehiyon. Tumayo siya sa entablado. Ilang sandali siyang tahimik. Tiningnan niya ang kanyang notes, ngunit hindi niya ito binuklat. Kung tatanungin niyo ako, panimula niya, kung aling bansa sa Southeast Asia ang may pinakamalakas na infantry, walang alinlangan kung sasabihin, ang Pilipinas. Nagbulungan ang ilan. Isang opisyal mula Singapore ang tumayo. You mean tactically? Logistically, dagdag ng isa pa. Tumingin si Hidataka sa kanila. Diretso. Walang alinlangan. Spiritually. Tumigil ang oras. Ang sundalong Pilipino, patuloy niya, ay hindi ang pinakamahusay sa gamit. Hindi sila ang may pinakamaraming pondo. Hindi sila ang may pinakamodernong training. Pero sila ang may puso. At wala pang simulator, doctrine, o akademya na makapaglilikha ng puso gaya ng sa kanila. Kinuha niya mula sa bulsa ang isang maliit na papel. Binasa ito ng tahimik. Isang sulat mula sa isang sundalong nakilala niya sa Cagayan de Oro. Payak na Ingles, maraming mali sa grammar, ngunit malinaw ang damdamin. Thank you for seeing us, sir. Most only see our uniforms, not our hearts. You did both. I will never forget that. Isinara ni Hidataka ang papel. Binalik sa bulsa. Tumingin muli sa mga opisyal sa harapan niya, mga taong tulad niya noon, busog sa kaalaman, ngunit gutom sa pag-unawa. Kung sukatan niyo ng lakas ay ang tibay ng loob, sabi niya, matagal ng champion ang Pilipino. Walang nagsalita. At sa katahimikang iyon, sa isang silid punong-puno ng kapangyarihan, naramdaman niya ang unang anyo ng tunay na respeto. Wala nang seremonyas. Wala nang press release. Wala ring opisyal na anunsyo mula sa General Staff Headquarters ng Japan. Isang maikling liham lamang ang ipinadala ni Colonel Masaru Hidataka, handwritten, payak, na nagsasabing siya ay magreretiro ng mas maaga kaysa inaasahan. Sa loob ng liham, walang paliwanag. Ngunit sa loob niya, malinaw ang dahilan, ang misyon ay hindi pa tapos. Ngunit hindi na ito misyon ng hukbo. Isa na itong misyon ng puso. Ilang linggo lamang matapos ang kanyang pag-alis sa serbisyo, bumalik siya sa Pilipinas. Hindi na siya kolonel. Hindi na siya isang opisyal ng isang makapangyarihang hukbo. Bumalik siya bilang isang mamamayang may papel, lapis, at malalim na pananabik na muling marinig ang mga tinig na minsang nagpabago sa kanyang pananaw. Una siyang nagtungo sa Bukidnon, sa parehong kampo kung saan una siyang nabuksan. Binati siya ng mga lumang mukha, si Jason, ngayon ay isa ng sergeant, si Antonio, na patuloy pa ring nagtuturo sa mga bata tuwing gabi. Niyakap siya ng mga ito, hindi bilang dating bisita, kundi bilang isa ng kapamilya. Nagsimula siyang mag-ikot sa mga kampo, mula Luzon hanggang sa Visayas, mula sa pinakamalaking akademya hanggang sa pinakaliblib na outpost. Bitbit niya ang isang recorder, ilang notebook, at mga tanong na hindi sinasagot ng mga dyaryo. Ano ang nagpapalakas sa inyo? Ano ang hindi naming nakikita? Bakit kayo patuloy na naglilingkod kahit wala namang pumupuri? Isa sa mga unang kwento na kanyang isinulat ay kay Sergeant Rosalinda, ang inang tumulong sa 17 katao sa kasagsagan ng bagyo, kahit may bali ang kanyang tadyang. Isinulat niya kung paano siya muling bumangon matapos ang operasyon, hindi dahil sa medalya, kundi dahil sa pangako niya sa kanyang mga anak, na babalik siya. Sumunod ang kwento ni Antonio, na ngayon ay may silid-aralan na gawa sa pinagtagpi-tagping kahoy at trapal. Ang mga bata ay marunong nang bumasa. Sa kanyang notebook, isinulat ni Hidataka, ang edukasyon ay sandata.
At sa kamay ng isang sundalo, ito ay naging ilaw. Nakilala rin niya ang ilang balo, mga babaeng tahimik na nagtitinda ng prutas sa palengke, may dogtag ng asawa nilang nasawi na isinusuot pa rin sa leg. May isang lola sa Samar na araw-araw nag-aalay ng bulaklak sa isang maliit na altar para sa kanyang apo, isang sundalong nasawi sa peacekeeping mission sa Africa. Nang tanong ni Hidetaka kung bakit niya ito ginagawa, sagot ng matanda, kasi kahit wala na siya, gusto kong ipakitang hindi siya nakalimutan. Sa bawat interview, sa bawat luha, sa bawat tawa ng mga batang naglalaro sa lilim ng kampo, unti-unting nabuo ang laman ng kanyang aklat. Hindi ito isang ulat militar. Isa itong paggunita. Isang pagkilala. Pinamagatan niya itong uwang iwan, ang itinuro sa akin ng sundalong Pilipino. Ang salitang uwang iwan, ayon sa kanyang pananaliksik, ay galing sa salitang ugat na, walang iwanan, isang pangakong hindi basta sinasambit, kundi isinasabuhay. Ito ang naging buod ng lahat ng kanyang nasaksihan. Tahimik na inilathala ang libro sa parehong Japan at Pilipinas. Walang marketing campaign. Walang endorsement. Ngunit kumalat ito. Una sa mga akademya. Sumunod sa mga universidad. Hanggang isang araw, isang grupo ng sundalo mula France ang nagpadala ng liham sa kanya. Binabasa namin ang libro ninyo sa training. Para sa amin, ito na ngayon ang modelo ng resilience at leadership. Lumipas ang mga taon. Hindi na siya bumalik sa militar. Sa halip, naging lecturer siya sa mga universidad, minsan sa mga simbahan, minsan sa mga simpleng community center. Tuwing siya'y nagsasalita, hindi siya kailanman nagpakilala bilang dating kolonel. Ipinapakilala lamang niya ang sarili bilang isang tao na tinuruan ng mga hindi inaasahang guro. Minsan, sa isang panayam, tinanong siya ng isang batang estudyante, "Sir, bakit po tila hindi sikat ang mga sundalong Pilipino sa mga pahayagan, kahit sa dami ng sakripisyo nila?" Ngumiti si Hidetaka. Dahil hindi sila lumalaban para makita. Lumalaban sila dahil iyon ang pagkatao nila. Sa huling bahagi ng kanyang buhay, bumalik siya sa Osaka. Tahimik. Mapayapa. Madalas ay nasa hardin, sumasagot ng liham, minsan sumusulat ng maikling sanaysay. Ngunit isang hapon ng tagsibol, habang binabasa ang liham mula sa isang Filipino cadet na nagpapasalamat sa kanya, tumigil ang kanyang puso. Isang araw bago yon, isinulat niya ang huling entry sa kanyang notebook. Ang sundalong Pilipino ay hindi hinuhubog ng sandata, kundi ng pagmamahal, sa pamilya, sa lupaing sinilangan, at sa bawat taong umaasa sa kanila kahit hindi nila kilala. Iyan ang pamanang hindi kayang burahin ng panahon. Alinsunod sa kanyang hiling, kalahati ng kanyang abo ay dinala sa Bukidnon. Doon, sa ilalim ng isang punong mangga sa gilid ng kampo kung saan una siyang nabuksan, itinanim ang kanyang alaala. Isang maliit na plakang bakal ang inilagay sa paanan ng puno. Walang engranding disenyo. Walang larawan. Isang linya lamang. Walang sundalong katulad ng Pilipino dahil walang sundalong nagmamahal gaya ng Pilipino. Sa mga sumunod na taon, ang kanyang pangalan ay binanggit hindi sa mga dekorasyon, kundi sa mga kwento ng mga bagong kadete. Isang banyagang opisyal na hindi lang tumingin kundi nakakita. Hindi lang nakinig kundi nakaunawa. Isang saksi, hindi lang sa tapang, kundi sa tahimik na dakilang loob ng isang hukbong matagal nang hindi napapansin. At sa mga umagang may hamog sa Baguio, sa mga gabi sa Mindanao na pinapatugtog ang lumang kundiman sa tabi ng kampo, may mga hakbang ng mga sundalo na patuloy na lumalakad. Hindi para sa parangal. Hindi para sa balita. Kundi para sa panata. At sa bawat yapak, dala-dala nila ang pamana ng isang lalaking banyaga na, sa dulo ng lahat, ay hindi kailanman naging dayuhan. If you made it this far, leave a like and subscribe. Because stories like this, you should be the first to know.